Tututukan naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lugar na sinasalanta ng Bagyong Christine. Para sa update, magbabalita live mula sa palasyo si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, may marching orders na ba ang Pangulo para sa Bagyong Christine? Cheryl, kanselado ang lahat ng event ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Yan ay para tutukan nga ang posibleng epekto ng Bagyong Christine. Maaga pa lang nagsagawa na ng situation briefing si PBBM kasama ang NDRRMC at ibang mga concerned government agencies. Sa briefing, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang maagang pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Sabi niya kahit paunti-unti, magbawas na raw yung mga dam ngayon para hindi umapaw o umabot sa critical level sa sandaling bumuhos na ang ulan. Sa pagtataya kasi, volume ng ulan ang babantayan sa Bagyong Christine. Pero pinatitiyak niya na paunti-unti lang yung ilalabas na tubig sa mga dam para hindi maapektuhan o mabaha yung mga nasa low-lying areas. Iniutos din ng Pangulo kay DILG Secretary John Vic Remulla na paghandain yung mga local government units. Sila kasi ang first responder sa ground at sila rin ang makikipag-ugnayan sa national government. Ang sabi ni Remulla, naka-alerto naman ang lahat ng mga ito. Sa panig ng Office of Civil Defense, inilatag na nila sa Pangulo yung mga pinakakailangan sa ngayon. Una dyan yung transportation o mga rubber boats para ma-evacuate ang mga binabahang lugar. Partikular na kakailanganin daw sa Region 5 o sa Bicol na unang ang tinamaan ng bagyo. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, humingi na rin daw ang bansa ng tulong sa mga kapitbahay na bansa natin sa ASEAN para sa mga airlift, transportation for evacuation at iba pang manpower assistance. Aside from rubber boats, kakailanganin daw sa mga susunod na araw ang karagdagang pagkain, malinis na tubig sa mga evacuation centers at repair kits sa mga shelter at nasirang tahanan. Tiniyak naman ng DSWD na may naka-preposition ng higit 2 milyong family food packs. Sa Bicol Region na pinaka-apektado nga sa ngayon, may 162,000 family food packs nang nakahanda. Sabi pa ni PBBM, pwedeng gamitin ang mga EDCA sites sa pag-i-airlift ng mga tulong o food packs na ito. Kailangan daw gawa ng paraan ngayon yung issue ng budget lalo't magkakasunod yung mga bagyong tumatama. Cheryl, sa ambush interview, sinabi din ni PBBM na magpapadala sila ng rubber boat sa Bicol. Kasabay nga yan ang panawagan ng mga opisyal doon at maging ni former Vice President Leni Robredo. Pati yung mga rubber boats na kasalukuyang ginagamit sa Mindanao o nakahanda sa Mindanao, ipapadala na din daw muna. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.